Everyone, this is Jemar TV for another video, and today ay magdodraw tayo ng regular polygons na may 5, 6, 8, and 10 sides gamit ang ruler and protractor. So simulan na natin. Okay, so bagong lahat is i-define muna natin kung anong ibig sabihin ng regular polygon. So pag sinabing regular polygon, ito yung polygon that has equal sides and equal angles. So sa video na ito is magdodraw tayo ng regular polygon na given yung side length. Okay? And dahil regular siya, so dapat lahat ng sides ay may equal lengths. So kung equal dapat yung sides ng polygon, paano naman sa equal angles? Paano natin malalaman yung measurement ng bawat angle ng polygon? So for example, pentagon, 'di ba? Dahil regular siya, aalamin pa natin kung anong sukat ng bawat isa sa angles ng pentagon. Ganon din sa hexagon, octagon, and decagon. Okay? So para malaman natin yung sukat na yon, is gagamit tayo ng formula na ganito. 180 multiplied by n minus 2 all divided by n. Kung saan yung n po ay yung number of sides. So, gagamitin natin yan kapag mag-drawing na tayo. Ano po? So, with this, makakagawa tayo ng regular polygons. So, dito is, hatiin ko ito into two parts. So, sa video na ito ay mag-draw tayo ng pentagon and hexagon. And then, sa susunod na video is mag-draw tayo ng octagon at saka decagon. So, lahat sila ay regular polygons. Okay, so simulan na natin. Okay, so sa unang task natin is to draw a regular pentagon whose side is 7 cm long. So, tandaan po natin yung definition ng regular polygon. So, dapat lahat ng sides ay tig 7 degrees long. And then, hindi pa natin alam kung ano yung sukat ng bawat angle ng pentagon. So, di pa natin madodrawing agad. Ano po? So, paano bang exact measure ng bawat angle ng regular pentagon? So, gagamit tayo ng formula na 180 times n minus 2 divided by 100 divided by n. So, ito yung formula to get the measure of one angle of a polygon. Yung angle na sinasabi natin is yung interior angle since nasa loob yung angle. Okay? So, measure of one interior angle of a regular polygon. Ayan. So, ayan yung measure ng isang interior angle ng regular polygon. So, we will use this formula. Ano po? And since pentagon has 5 sides, bale yung n, papalitan natin ng 5. Okay? This will become 180 times 5 minus 2 divided by n. Ay, divided by 5. Okay? And then, saka natin i-simplify. So, 180 times 5 minus 2 becomes 3. Then, 5. 180 times 3 is 540 divided by 5. Then 540 divided by 5 is 108. So, ibig sabihin, yung bawat angle ng pentagon ay may sukat na 108 degrees. So, kung ito yung pentagon, so bawat isa sa kanila ay may sukat na 108 degrees. So, 108, 108, 108, 108, 108. Okay, so let's see kung makakagawa tayo ng regular polygon na ganito yung measure ng isang angle. So, balik tayo sa drawing. Ayan. So, first, gagamit tayo ng ruler and protractor. Diba? And then, mag-draw tayo ng point muna. Ano? Okay. Tapos, mag-draw tayo ng unang side ng pentagon. No?
So, yung 0, dapat nakatapat siya sa point. And then, magdodraw tayo ng line hanggang 7 cm. So, this is 7 cm. So, magdodraw tayo. And then, like this. Okay? Ayan. So, this is the line whose measure is 7 cm long. Okay? So, ito na po yun, 7. Ngayon, para naman sa susunod na sides ng pentagon is gagamit tayo ng protractor. Okay? And remember po, yung sukat ng nabura na tuloy. Yung sukat ng angle ay 108 degrees. So, ilapat muna yung center ng pentagon dito, 'di ba? And then yung line mismo nito, no, ay nakalapat sa unang line na drawing natin. Okay? Ayan. Since nasa kanan yung yung line nakalapat, 'di ba? So magsisimula tayo sa 0 na naka-block and then babasahin mo siya from 0 to 108. So asa yung 108 dito ay nakita lang natin 110 at saka 110. So tingnan niyo maigi po. Ito ay 100 at ito naman ay 110. So sa gitna 105 and then magbibilang tayo ng tatlong guhit mula rito. So 1, 2, 3. So ayan po yung 108 degrees. Okay? 108 degree mark. 'Di ba? Ayan po. So mamarkahan natin po. So balik natin. So again 0, 100, then 105, 106, 107, 108. Ayan. Okay, nandito dapat po. So ito yung 108 degree mark. Okay? Next, gamit ang ruler is pagdugtungin natin yung yung dalawang points kaso hanggang 7 cm lang. So ibig sabihin yung 0 dapat ay nakatapat dito or pwede rin namang 7. 'Di ba? Kasi 7 cm dapat. Po? So itapat muna natin yung 7 dito tapos i-line up natin like this. Ayan. Okay? Ayan. And then magdodraw tayo mula sa 0 papunta rito. Okay? This will become like this. Ayan. So ayan na siya. Okay? So this is 7 centimeters and this angle is 108 degrees. Okay? Next naman po, ulitin po natin sa kabila, no? So gamit ulit tayo ng protractor, yung center ilapat dito, tapos yung guhit na nandito ay ilapat natin dito. Okay? Ayan. So this time sa kaliwa yung line, so magsisimula tayo sa 0 na naka-red. Okay, so from 0 to 108, 108. So sa pula, no, ito yung 100 at ito yung 110, sa gitna ay 105. So magbibilang tayo ng tatlong guhit, 1, 2, 3. Ayan po yung 108. Okay? So markahan natin yung 108 degree mark. Ayan. Okay, so from 0 to 100, 105, 6, 7, 8. So ito yung 108 degrees. Tapos again, gamit ang ruler, pagdugtungin natin with a 7 cm line. So, yung 7, nakatapat siya dito, like this. Okay. And then, 0. Ayan. Okay, so sumobra siya. No? Dapat hindi tayo sosobra. Dapat sakto siya, no? Okay. Just like this one. So, this is 7 centimeters and this angle is 108 degrees. Okay? Now, for the next two sides, gawin natin ulit, no? So, this time, ilalapat natin yung protractor dito. Yung center ng protractor. Ano po? So, ito, ilalapat na natin siya dito. And then, again, maglagay tayo ng marka sa 108 degrees. Okay? Since sa kanan ng protractor nilapat, bali magsisimula tayo sa 0 na naka-block and then again 108. So from 0 to 100, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay? And then
gamit ang ruler, 7 centimeters ulit. So, yung 7, nakatapat siya dito. Dapat nakalapat siya dito, no? Naka-line up siya dito. Yan. So, 7 to 0, bale, magdraw tayo ng fourth side ng pentagon. Ayan. So, naka 4 sides tayo ng pentagon. Ano po? So, this is 7 centimeters and this is 108. Okay? And then, for the final side ng pentagon, so let's see kung 7 centimeters nga. So, yung 0, itapat siya dito. Ayan. Well, sumobra naman sa 7, pero goods na rin yan kasi malapit naman siya sa 7, di ba? So, at least, makakadraw tayo ng regular polygon, no? So, ito na po yung huling side ng pentagon. So, again, 7 centimeters. Ito naman ay 108. At ito naman ay 108 din. Okay, so that's it. Ito na po yung regular pentagon with 7 centimeters of each side. Okay, so ganyan po pag-draw ng regular pentagon. So, I hope na nasusundan ninyo. Okay? Next, number 2, draw a regular hexagon whose side is 2 inches long. So, gagawin natin ulit kagaya sa pentagon, kaso, ang hexagon naman po ay 6 sides. Okay? So, gagamit naman tayo ng formula to get the measure of one angle of a hexagon. So, 180 times n minus 2 all over n, where n is the number of sides ng polygon. So, ang hexagon po ay may 6 sides, so ang n po natin ay papalitan ng 6. Okay, this will become 180 times 6 minus 2 all over or divided by 6. Okay, then 180 times 6 minus 2 becomes 4 divided by 6. 180 times 4 is 720. Then 720 divided by 6 is 120. So, ibig sabihin, kung ito yung hexagon, dapat bawat isa sa kanila, itong angles, ay may sukat na tig 120 degrees. Okay? 120, 120, yan. Lahat yan, 120. Okay? So, with this, tsaka yung side length na 2 inches, makakagawa tayo ng regular hexagon. Okay? So, simulan natin. Ano po? So, first, paglagay tayo ng point. Ayan. And then, gamit ang ating ruler, no? So, ito yung centimeters, ano po? So, sa kabilang banda, ito yung inches. So, gagamit tayo ng inches kasi ang given length ay 2 inches. Okay? So, gagamit tayo ng inches unit ng ruler. Okay? So, from 0 to 2, no, mag-draw tayo ng line. Okay? Ito po. Yan. Ganyan siya. Okay? So, ito ay 2 inches na segment or line. So, ito yung 2 inches na line, no? Yan yung unang side ng hexagon. Now, para naman sa susunod na sides ng hexagon is gagamit na tayo ng protractor, no? So, magdodraw tayo ng susunod provided na yung angle measure nun ay 120. Ano po? So, again, ilapat natin yung protractor sa sa unang side. Yung center dapat ay nasa end point, ha? Tandaan po lagi. Paulit-ulit natin gagawin ito, no? So, sa kanan tayo naglapat. So, ibig sabihin, 0. Magsisimula tayo sa 0 na naka-block. And, nakuha natin is 120 kanina, di ba? So, from 0 to 120. Mamarkahan natin, ano po? So, ayan. Dito dapat yan. Okay, ito yung 120 eh. Diba? And then, gamit ang ruler, 2 inches ulit, no? So, i-line up natin, no? I-align natin itong dalawa. Okay. Another way is, pwede naman ganito siya, no? So, nakatapat siya sa 3, kaso dapat magdodraw tayo hanggang 1. So, 1 to 3, okay? No? As long as ito ay 2 inches, okay? So, 2 inches yan, no?
So, drawing na natin. Ayan. So, this is 120 degrees. And this is 2 inches. Okay. Now, do the same thing sa kabila. So, ilapat natin yung protractor. Ayan. So, maglagay tayo muna tayo ng ano. Ayan. Okay. Tapos, sa kaliwa tayo naglapat. So, magsisimula tayo sa 0 na naka-red. Tapos 120. Okay, so markahan natin ng 120 dito. Ayan. And gamit ang ruler, 2 inches ulit. So, itapat muna natin yung 3, kaso magdodraw tayo ng line hanggang 1. Kasi from 1 to 3, 2 inches na yon. Okay? Ayan. Okay, now nakatatlong sides na tayo ng hexagon. So it's time na i-draw natin yung ano, yung natitira pang tatlo, ano po. So dito natin ilalapat yung protractor, yung center ng protractor ilalapat natin dito, okay? So let's continue. Ilapat natin yung protractor dito. Ayan. So sa kanan tayo naglapat. Dito tayo magsisimula. So from 0 to 120, dito po 'yon. Okay? And then gamit ang ruler, 2 inches ulit. So ayan, itapat natin 3 dito. So mag-draw tayo ng line from 1 to 3. Okay? Ayan, uulitin lang natin yung proseso hanggang sa makumpleto natin yung sides ng hexagon. Okay? So this is 120. This is 2 inches. Next, gawin natin sa kabila. So lapat natin. Ayan, so sa kaliwa tayo naglapat, magsisimula tayo dito sa 0. Okay? From 0 to 120. Okay, and then line ulit from 1 to 3, 'di ba? Ito po 'yon. Itapat mo lang yung 3 dito. Okay, and yan. So, nakalimang sides na tayo ng hexagon. So, again, this is 2 inches, 2 inches, and this is 120. This is 120. Okay? And then, for the final side, so, let's see kung 2 inches ba talaga ito. And there it is. Perfect siya, no? So, ito nakatapat siya sa 0. Ito naman nakatapat siya sa 2. So, nasa ano talaga siya? Sakto 2 inches. Okay? So, i-draw na natin yung huling side ng hexagon. And there you go. Nakumpleto na natin yung regular hexagon. So this is 2 inches, 120, 120. So nakumpleto nga natin yung ano, yung regular hexagon with 2 inches for each side. Okay? So ito na po yung regular hexagon na hinihingi dito. Alright, so I hope na nasusundan ninyo on how to draw regular polygons. So, sa video na ito is 5-sided and 6-sided muna, no? And then sa susunod na video is 8-sided and 10-sided polygon naman ang i-drawing natin. Okay? So, I hope na namin kayo natutunan sa video na ito kung paano mag-drawing ng regular polygons. Okay? So, do not forget to subscribe to my YouTube channel for more videos, and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.